magiging batayan ng ating pagbulay-bulay ay hinango sa Kabanatang 32 at talatang 40 ng aklat ng Propeta Jeremias. At ganito ang ating mababasa. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan sila ng mabuti. At sisidlan ko sa puso ng takot sa akin upang wag silang magsihiwalay sa akin. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na kami ay maging karapat-dapat sa iyo sa sandali po ito na kami humaharap sa iyo. Na aming kilalanin sa bawat sarili namin kangino at sino kami tumatayong humaharap sa sandali po ito. Aming Panginoon at aming Diyos, naway lubusan namin taglayin ang pagkakilala sa iyo sa aming mga buhay. Makilala ka ng lubusan ng bawat isa. Ang dalangin po namin ay dalawin mo nawa kami ng iyong presensya sa umagang ito. Pagindapatin mong lukuban ng iyong banal na presensya ang dakong ito at makatagpo ka nawa namin. Sa aming pagpasok sa banal na kalagayan ng pakikinig ng iyong mga salita, ibigin mo nawa, Panginoon, na kami gabayan ng iyong banal na Espiritu upang dalhin kami sa katotohanan. At igawad mo nawa ang dagdag mong basbas sa amin nang dahil sa pakinig ng iyong mga salita, sapagkat ikaw din ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming dalangin. Amen. Pinapupurihan natin ang Panginoon sa muling pagkakataon na tayo nagkakatipon sa Panginoon sa araw na ito. Naitakda na ating pakikipagtagpo sa Panginoon. Naway maranasan natin ng Panginoon ang siyang narito sa ating kalagitnaan kung paanong kanyang ipinangako na kung saan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan ay naroroon siya sa kalagitnaan nila. Ang paksang ating pag-uusapan ay merong itong kinalaman o kaugnayan sa nakaraan nating aralin na pagkain na pinamagatang walang hanggan na walang hiwalayan, balikdan ang tipanan. Upang sa gayon ay ang ating batayang katuruan o sentrong turo dito sa kawan ng Panginoon ay makatotohanan natin na bibigyan ng pagsasaalang-alang ang tipanan na ugnayan ng covenantal relationship, ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. At sa nakaraan nating paghaharap ay napag-usapan natin kung papanong ang tipanan na ugnayan sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan, ang kanyang kawan, ay isang tipanan na walang hanggan, olam berth. Sa Hebreo at sa Grego ay diatheke ay Diyos. At ang isang bagay na napakahalaga sa tipanan na walang hanggan na ito ay yung walang hiwalayan. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako hihiwalay, ako'y makikipagtipan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila, at sila naman ay hindi ihiwalay
sa akin. Kaya napaka-seryoso, hindi biro, ang naturang ugnayan na dapat o sukat na umiral sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan o ng kanyang kawan. At nangangahulugan ito na ito'y hindi panandalian lamang, kundi pang walang hanggan. At dito natin masusuri ang bawat sarili kung gaano tinutotoo ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Meron tayong mapapansin na mga sa kauna-unahang pagkakataon ay talaga namang napakainit, napakamasigasig. Meron tayong mga makikitang mga talagang puspos ng galak at sipag sa kanilang pakipagrelasyon sa Panginoon. Ngunit bakit sa kinalaunan ay nangungundim ang liwanag ng kanilang espiritu? Bakit merong mga hindi nananatili at nakapagpapatuloy at kapuna-puna ay merong mga nangawawala? Kaya napakahalaga na ating suriin at unawain itong paksang pinag-uusapan tungkol sa tipanan na ugnayan, covenantal relationship, na ang Panginoon mismo ang may ibig na ito ang natatanging uri ng kanyang pakikipag-ugnayan at pakikipagtipanan sa kanyang bayan, sa kanyang kawan. Isang tipanan na ugnayan na walang hanggan. Sa talatang batayan, na siya ring ating naging talatang batayan sa nakaraang aralin na pagkain, merong mapapansin tayo dito na marahil ay ito ang dahilan o batayan at maging dahilan, batayan upang ang isa ay mananatili sa tipan ng Panginoon at maaaring ito rin ang magiging dahilan kung bakit ang isa ay nawawala sa tipan ng Panginoon. Ang sabi ng bahagi ng kasulatan na siyang ating talatang batayan, ang sabi ng Panginoon, kung tutusin kung magsimula tayo sa talatang 38 hanggang 40 ng kabanatang 32, ganito ang sabi ng Panginoon, "At sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos. At bibigyan ko sila ng isang puso at ng 100 upang sila'y matakot sa akin magpakailanman sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hiwalay sa kanila upang gawan sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin upang wag silang magsiwalay sa akin." Pinamagatan natin ng ating aralin pagkain na sa ganitong pamagat, kailangan na katakutan, natatangi
na hinihingi. Katatapos lamang ng pagdiriwang ng mundo noong Nobyembre 1, na kung saan ay mas binibigyan ng pansin ang mga ginagawang katatakutan. Mga ginagawang katatakutan. At hindi natin maunawaan kung bakit gumagawa sila ng sarili nilang katakutan. Mga pinakiibig na mga kapatid, ang paksang ating pag-uusapan ay may tuturing na isang paksang hindi pampasaya, kundi isang paksang mas tinatawag kong pampakaba. Yung mga Mapilipino ay mahilig sa katatakutan. Takutin na nga natin ang ating mga sarili. Mahilig na marinig sa maraming mga pagtitipong Kristiyano. At kaya naman talagang umaakit na napakasigla ng mga pagtitipon at napakaraming bilang ang nakikinig. Ngunit kapansin-pansin ang mga aral na ipinangangaral ay kadalasan o karamihan ay puro pampasaya. Sa pagkakataong ito, mas hinihingi marahil hindi pampasaya kundi pampakaba ang ating pag-uusapang paksa. Kaya ang pamagat ng ating aralin na pagkain ay kailangan na katakutan. Ito ang katakutan na kailangan. Katunayan, ito ang natatangi na hinihingi. Kaya mapapansin nyo sa talatang batayan, ay nabanggit ito sa pakikipagtipanan ng Panginoon sa kanyang bayan, na mas madalas ding tawaging kanyang kawan dito sa Jeremias, lalo na dyan sa Kabanatang 13, Kabanatang 23 at marami pang bahagi dito. Ang pakikipagtipanan ito ay merong lakip, nilakipan ng sabi, takot sa puso ng mga kinatipan ng Panginoon. Hindi ko alam kung may tuturing itong parang sangkap sa tipanan. Ngunit maliwanag ang sinabi ng talatang batayan. Ang sabi ng Panginoon, ako'y makikipagtipan sa kanila. Bibigyan ko sila ng isang puso. Isang puso na upang sila'y matakot sa akin at matakot magpakailanman. Ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, ang sabi ng Panginoon, at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin. Marami tayong masasabing kadalasang ating kinatatakutan. Maraming bagay ang ating marahil kadalasang kinatatakutan. Sapagkat ang takot ay nagdudulot ng masamang pinsala. Yung tinatawag nating phobia. Ang pinsala nito ay napakalaki sa marami. Na ang takot na ito sa anumang dahilan, nanggagaling kaya't ang ibig at pilit na iniiwasan ng sinuman. Katunayan maging sa Biblia,
Napakaraming mababasa, lalo na mga talatang tanging nagsasabing palagi, huwag kang matakot. Sa Ingles, fear not, o kaya naman ay be not afraid. May mga pagkakataong isinasalin ito na laksan ang iyong loob, be of good courage. Kagaya ng mababasa sa Deuteronomio 13:6, Josue 1:9, mga awit 27:14, at Kabanatang 31, talatang 20. Sa 1:16-38, isinasali naman itong be of good cheer. Para bagang, kung titingnan natin ang mga talatang ito, meron nga nagsabi na halos 365 na talata sa Biblia ang mga nagsasabing, huwag kang matakot, laksan mo ang loob. Na para bagang sa bawat araw, isang taon na singkad, makakasumpong tayo ng mga ganitong paglakas ng loob mula sa salita ng Diyos na nagsasabing, huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Ang takot, ang phobia na tinatawag ay malaking pinsala sa bawat isa. Ang Biblia man, sa Hebreo 2:15, ay binabanggit na ang pinsala ng phobia, yung takot, ay umaalipin. Parang ang isang natatakot ay kinukubkob ito at inaalipin habang buhay. Kaya naman kung merong isang bagay na iniwasan at pilit na pinagwawagian, ay walang iba kundi ang takot. Subalit mababatid, sa pagbabasa ng Biblia, merong isangang takot o katakutan na kailangan. Hindi ito ang takot na iwasan, hindi ito ang takot na labanan, kundi kailangan na katakutan. Ano itong kailangan na katakutan na ating pag-uusapan? Gaya ng mababasa Deuteronomio 10:20, ang sabi, katakutan mo ang Panginoon mong Diyos. Mapaghalata sa mga babasa, ang katunayan paulit-ulit binabanggit na matakot sa Panginoon. Gayon ang pagkatakot sa Kanya ay ipinakikita na lubha na napakahalaga at talagang kinakailangan. Ito ang takot, pagkatakot na maulit na binabanggit palagi at marami sa mga talata ng Biblia. Makikita ninyo kung gaano karami ang mga talatang nagsasabi nito, sapagkat babanggitin ko ang mga ilan na nagpapatuto kung gaano kailangan ang katakutan na ito, ang takot o pagkatakot sa Panginoon. Hindi lamang bilang katunayan na ito'y natatangi na hinihingi
ng mismong Panginoon sa kanyang bayan ang isang namumukod na pagkatakot para sa kanya. Gaya ng sinasabi sa Deuteronomio 10:12. Ang sabi, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng iyong Panginoong Diyos, ng Panginoon mong Diyos? What does the Lord require of thee? Hinihingi mismo ito ng Panginoon. Ang sabi, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Dito pa lamang, sa talatang ito ay makikita natin kung gaano minamahalaga ang takot o pagkatakot sa Panginoon. Hinihingi na natatangi ng Panginoon sa kanyang bayan. Palagi tayo, maraming hinihingi sa Panginoon. Baka hindi man maubos-ubos ang listahan ng talaan ng inyong kahilingan. Kaya meron tayong mga prayer requests. Palagi tayong humihingi sa Panginoon. Marami tayong hinihingi sa Panginoon. Subalit ang hinihingi kaya ng Panginoon ay natutugunan natin. Ang Panginoon pala may hinihiling, may hinihingi mula sa mga kanya. Kaya ipinakikita na napakahalaga ng hinihingi ito ng Panginoon sa kanya, ang matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Hindi lamang ito minamahalaga. Mapupuna at mapapagunawa na ang takot o pagkatakot sa Panginoon ay hindi lamang minamahalaga, kundi inuuna. Inuuna. Mga awit, 111 ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Mga Kawikaan 1:7, 9 at 10, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Nakita niyo? Pasimula. Nagsisimula sa takot. Katunayan, yung hinihingi ng Panginoon doon sa Deuteronomio 10:12, at ngayon, Israel, ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Kundi matakot ka sa Diyos. Ano sabi niya? Ibigin mo ang Panginoon mo at paglingkuran mo ng buong puso mo at buong kaluluwa. Mapapansin ninyo, bago mo maiibig ang Panginoon, bago mo magagawang sundin ng Panginoon, nauuna ang pagkatakot sa Kanya. Para bagang ipinapaunawang, kung hindi ka natatakot sa Panginoon, hindi mo kinatatakutan ng Panginoon, hindi mo siya maiibig, hindi mo siya iibigin, lalong hindi mo siya susundin. Masasabing, hindi na naririnig na binabanggit ang namumukod na pagkatakot sa mismong Panginoon. Namumukod na pagkatakot sapagkat yung ibang takot iniiwasan, ibang takot nilalabanan, ibang takot pinagwawagyan. Ngunit ito ang takot na sinasabing kailangan. At ang Panginoon mismo ang humihingi nitong pagkatakot sa Kanya. Kapuna-puna maging sa ating panahon ngayon, itong tinatalakay na bagay ay bibihirang bigyang halaga at madalang pag-usapang paksa
mangyari, hindi kasiyasiyang pag-usapan. Nakakarinig ba kayo sa ating panahon ng pangangaral tungkol sa takot at pagkatakot sa Panginoon? Parang wala. Mapupunan ninyo, buksan ninyo ang inyong mga computer, ang daming mga pangangaral. Lahat pampasigla, lahat pampasaya, lahat ay upang tapik-tapikin ang balikat. Ngunit, bibihira yung paalalahanan. At kung hindi man maging paalala, kundi kahit na pagbabanta o pagbabala, na kinakailangan ng bawat isa upang maging makatotohanan siya sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya sabi ko kanina, ang ating aralin na pagkain ay hindi pampasigla o pampasaya, kundi pampakaba. Na dapat tayong kabahan. Mapapansin ninyo kung gaano itong tinatalakay natin na nakaugnay sa Panginoon na takot o pagkatakot. Ang takot sa Panginoon, the fear of the Lord, Yirath Adonai, sa Hebreo, ay paksang hindi malimit ng marinig. Katunayan, kung ating tatanungin ang bawat isa ng ganitong tanong, nakakarinig pa ba tayo ng nagsasabing, may takot ka ba sa Diyos? Nakakarinig pa ba tayo ng mga paalalang, wala ka bang takot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Mukhang hindi na tayo nakakarinig ng mga ganitong paalala o babala. May dahilan at batayan sa Biblia kung bakit wala na, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kabanatang 3 ng kanyang sulat sa Roma, lahat ng mga nasa ilalim ng kasalanan, wala nang takot sa kanilang mata sa Panginoon. Bibihira makatagpo tayo ng mga taong umiiral pa rin ang takot sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ni Santiago na Apostol sa kabanatang 2 ng kanyang sulat, na nagsasabing ang Diyos ay hindi napapabiro. God is not mocked. Yung wikang pinanggalingan sa wikang Grego at maging Kastila, lalo na sa Kastila, yung salitang borla. Halos katunog na salita natin bola. Ayan. Sa Kastila, borla. Sa Tagalog, bola, para magkadunog. Na ibig sabihin, ang Diyos hindi mo mabibiro. Hindi binibiro ang Diyos. Hindi binobola ang Diyos. Sa Grego, ang salitang ginamit doon ay parang hindi mo pwedeng tawan-tawanan ng Diyos. Sa panahon natin, mga minamahal ko mga kapatid, kung gaano kasama ang kapanahunan natin. Nagagawa ng buong lakas ng loob kung papanong ang Diyos man ay layitin. Ang Diyos man ay pawalang halaga. Ang Diyos man ay hindi kilalanin, maging galangin sa buhay ng bawat isa. Upang maliwanagan natin, ano ba itong takot
o pagkatakot. Sa Hebreo, yira. At sa Grego, yun yung phobos, kung saan kinuha ang salitang phobia. Mas madali nga sa Grego sapagkat mas sanay na tayo sa salitang phobia. Ano ba itong takot o pagkatakot sa Panginoon? Ang tanging kanyang hinihingi. Sa pagsusulat ng mga Hebreo, meron silang tinatawag na paralelismo. Ibig sabihin, kung minsan may mga magkahanay na salita, at itong magkahanay na salita ito ay magkaugnay. Halimbawa, tingnan natin, ang sinabi halimbawa sa mga awit 2:11. Ang sabi, kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. May takot, may panginginig. Sa Pilipos 2:12, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Narinig ninyo yung salitang takot at panginginig, magkapareho ang ibig sabihin. Kapuna-puna, sa pagkakataong ito, masasabi kong mas mabuti pa yata ang mga demonyo. Ang sabi nga ni Apostol Santiago, maging ang mga demonyo nananampalataya at yung kanilang pananampalataya may halo pang panginginig. Buti pa yung mga demonyo marunong manginig. Pero ang tao, wala ng panginginig sa Panginoon. Walang pagkatakot sa Panginoon. Ano kaya ang dahilan? Dalawang kailangan nating maunawaan, mahalagang maunawaan, kung ano itong takot at pagkatakot sa Panginoon. Ang unang kailangan at mahalagang maunawaan ay ang pagkatakot. At palitan ko yung salitang panginginig sapagkat ito ang mas tamang salita sa mga orihinal na salin. Pagkakilabot, pangingilabot. Kasi yung panginginig mukhang mababaw. Mas tama yung salitang pangingilabot. Ang pagkatakot at pangingilabot sa Panginoon ay totoong pagkakilala sa Kanya. Kapag hindi nakikilala ang Panginoon ng totohanan o lubusan, mamaya babanggitin ko yung mga talata, kaya merong mga taong hindi natatakot, hindi nangingilabot sa Panginoon dahil hindi nila kilala o kinikilala ang Panginoon. Marami kayong talatang mababasa sa Biblia. Kaya yung ating batayan ng ating katuruan na ginagamit natin yung salitang nakikilala, yung Hebreyong yada at Gregong inosko. Palagi ninyong mababasa yan sa Lumang Tipan at Bagong Tipan na kapag ka ang isang tao, isang nilalang, sinasabi
na hindi nakikilala ang Panginoon. They knew not the Lord. Pag walang pagkakilala ang sino man sa Panginoon, wala siyang magiging pagkatakot o pangingilabot sa Panginoon. Usong-uso. Sumisigaw at nagpapalakpakan kapag sinasabi ang mga tagang, God is good! Sasagot pa yung mga tao, all the time, God is good. Gustong-gusto nating marinig yan. Yeah? Mabuti ang Panginoon at mabuti sa lahat ng pagkakataon. God is good. Paano ko ang isisigaw ay, God is terrible. Papalakbak pa kayo? Sisigaw ba kayo sa tuwa? Meron ba sinasabi ang Biblia na ang Diyos ay kakilakilabot? That God is great and God is terrible. Terrible, matindi ito. Hindi magpapalakpakan na makakarinig noon, kundi mag-uunahan na magkukunot noo. Ano? Ang Diyos katakot-takot? Mga kapatid, ang Diyos hindi lang katakot-takot, ang Diyos ay kakilakilabot. Ano? Nakakatakot ang Diyos. Katatakutan ng Diyos. Tignan natin. Mapag-unawa sa mababasa. Ang sabi sa Kawikaan 9:10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawan. Kaya sabi ko kanina sa Hebreo, meron silang paralelismo. Ang sinabi ang pagkatakot sa Panginoon, ano yung ibig sabihin noon? Yung kasunod na kahanay na salita ang nagpapaliwanag. Ang pagkatakot sa Panginoon ay karunungan, ang pagkakilala sa Kanya ay kaalaman. Kaya ang ibig sabihin ng pagkatakot sa Panginoon ay pagkakilala. Liliwanag na matingkad sa atin, yung saltang hindi natin naiintindihan, na kung anong ibig sabihin ng takot o pagkatakot sa Panginoon, ito pala'y nangangahulugan ng pagkilala sa Kanya. At yamang ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkakilala sa Kanya. Ano ba ang ipinakikilala ng Biblia sa Diyos? Paano ipinapakilala ba ng Biblia ang Diyos? At maraming hinuhugot ng mga talata sa Biblia, ngunit kung ang pagpapakilala na kanilang batayan ay doon lamang sa ang Panginoon ay mabuti, ang Panginoon ay mahabagin, puspos ng awa, tapat, magpakailanman, mabagal sa kagalitan. Katunayan sa mga Hebreo, 13 ang bilang nila sa kahabagan ng Diyos, yung tawag nila yung midot. Isipin nyo, 13 paglalarawan ng kahabagan ng Diyos, ng kanyang kabutihan, ng kanyang kaawan. 13 na salitang naglalarawan ng kahabagan sa kanilang midot na tinatawag. Ang dami.
At itong gustong-gusto nating marinig na paglalarawan ng Biblia sa Diyos. Ngunit hindi magiging buo ang pagpapakilala kung ang isang panig lamang ng mukha. There is another side of the coin. Uwi ka nga. Meron pa. Nadagdag na pagpapakilala sa Panginoon. Tingnan natin ang mga ilang talata. Mga pagpapakilala ng Biblia sa Diyos. Deuteronomio 7:21. Deuteronomio 10:17. Mababasa sa talata. Ang Panginoon, dakilang Diyos, at kakilakilabot, the Lord, the great God, and terrible. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, siyang Diyos, siyang dakilang Diyos, makapangyarihan at kakilakilabot, almighty and terrible. Nehemias 1:7, Nehemias 4:14, Nehemias 9:32, Diyos ng langit na dakila, makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos. Mga awit 47:2, mga awit 68:35, mga awit 76:7, mga awit 96:4, ang Panginoon na kataas-taasan na kakilakilabot, siya'y dakilang hari sa buong lupa, Diyos na kakilakilabot, siya ay katatakutan. At sinong makakatayo sa kanyang paningin sa minsang siya'y magalit? Dakila ang Panginoon, kinatatakutan, higit kaysa sa lahat ng Diyos, nilikha niyang langit. Daniel 9:4, ang Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot. Malakias 1:14, ang kanyang pangalan ay kakilakilabot. Mga awit 111:9, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Mapapakunot no ba tayo? Ngayon lang ba natin narinig ang mga talatang ito? Nang Diyos ay kakilakilabot, siya ang katatakutan. Bakit ba ganito ang iginigiit ng Biblia na pagpapakilala sa Diyos? Bakit kakilakilabot? Bakit katakot-takot ang Diyos? Ano ba ang katatakutan sa Diyos? Ano ba ang kakikilabutan sa Diyos? Bakit ba nakakatakot ang Diyos? Kaya hindi pampasaya
pampakaba itong ating pinag-uusapan. At hindi natin malimit na marinig ang mga talatang ito. Kung bakit gusto rin lang ang katatakutan, ito ang katatakutan. Ito ang dapat kinatatakutan. Dito tayo dapat matakot, dito tayo dapat mangilabot. Sa Diyos na kakilakilabot. Sa Diyos na nakakatakot. Sa Diyos na dapat at sukat na katakutan o kakilabutan. Bakit ipinababatid at totoong ipinatatalos ng Panginoong Diyos ay kakilakilabot? Sa Hebreo, yare. Baka mas maintindihan ninyo ang Ingles. Terrible. Dreadful. Terrible. Matindi. Kahindik-hindik. Nakakapanginig. Nakakakilabot. Ganun ba ang Diyos? Bakit ito ang inilalarawan sa kanya ng Biblia? Deuteronomio 28:58 ang sabi, matakot sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan ang Panginoon mong Diyos. Isaias 8:13, ang Panginoon ang maukbo, siya ang inyong aring banal, at sumakanya ang inyong takot, at sumakanya ang inyong pangingilabot. Meron ba tayong ganon? Na nararamdaman pa sa Diyos? Na kaya tayong matakot at mangilabot kapag pinag-uusapan ang Panginoon, ang Diyos. Sa ngayong panahon, mababatid na higit na kinatatakutan ang tao kaysa katakutan ang Panginoon. Ang dahilan sapagkat hindi nila nakikilala o wala silang pagkakilala sa Panginoon na siya nga'y kakilakilabot at marapat na matakot sa Kanya. Levitico 19:14, ang sabi, ang katakutan ninyo ay ang Diyos, ang Panginoon. Bakit higit na isasaalang-alang na katakutan nitong Panginoon? Mga awit, 76, 7, 9 hanggang 11. Sabi ko sa inyo, magsasawa kayo sa maraming mga talata. Ilang araw kong inahanap lahat ito sa Biblia. Mga awit, 76, 7, 11 hanggang 11, ang Diyos, ang Panginoon, ang katakutan. At sinong makatatayo sa kanyang paningin sa minsang siya ay magalit. Ipinaririnig niya ang kanyang hatol mula sa langit. Ang lupa ay natakot at tumahimik nang ang Diyos ay bumangon sa paghatol. Sa Panginoon mong Diyos, sa kanya kamarapat, katakutan. Kaya naman pala, kakilakilabot ang Panginoon Diyos. Kaya pala, matatakot ka sa Panginoon. Dahil ang sabi, sa minsan siyang magalit.
takot na takot tayo pag magalit ang sino man sa atin. Takot na takot tayo pag magalit ang asawa mo sa iyo. Yan ang kinatatakutan mo. Tatakot ka kung magalit sa iyo ang mga kaibigan mo at aayawin ka. Tatakot ka sa mga pinaglilingkuran mo na mga amo ng iyong trabaho kung hindi masisiyahan sa iyo at magalit. Natatakot ka kung kani-kanino sa kanilang galit. Dapat matakot higit sa galit ng Diyos. Paano ba magalit ang Diyos? Upang katakutan siya at kilabutan tayo sa kanyang galit. Alalahanin, darating ang isang araw, malinaw, ang Panginoon ay hahatol at maglilipol. Itinakda ang paghatol. Basahin ninyong Mateo 25, 32, 46, Ikalawang Tesalonica 2, 7, 8, Ikalawang Pedro 3, 4 hanggang 7, ang Hebreo 12, 27. Ang sabi doon ay isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom. Isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway ng Diyos. Tinakda ang araw ng paghatol, tinakda rin ang araw na isasagawa ang paglipol. Sa Ikalawang Pedro 3:7, Hebreo 10, 27-31, Ikalawang Pedro 2:1, 6 hanggang 9, Hebreo 12, Kabanatang 3, talatang 4 at 7. Hindi ba'y pinapaalala ng talatang ito? Pinapaalala ang babala. Kung mayroong nakakatakot, ay ang nakakatakot na mahulog sa pagpaparusa at pagpupuksa ng Diyos. Anong sabi ng Hebreo 10:30-31? Ating nakikilala siyang nagsabi, akin ang pagiginti. Vengeance is mine. Ako ang gaganti. At muli, hukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Ating makikilala siya na nagsabi nito. At ang sabi pa, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. It is a terrible thing to fall into the hands of God. Paano mo nagagalit ang Diyos at magagalit? Nakakatakot ang puot ng Diyos. Lubos na katatakutan ang kanyang kagalitan. Inilalarawan ng matalata sa Biblia ang kabangisan ng galit ng Diyos. Sa Jeremias 30:5, 23-24, ang unos ng Panginoon, ang kanyang kapusukan, bumulalas na parang buhawi. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa may sagawa ang haka ng kanyang puso. Nahum 2:1-8, Isaiah 66:15-16, narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas na apoy. Sa pamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamagitan ng kanyang taba, sa lahat ng mga tao, at mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.
Napakarami pang talata ang maaari kong sabihin at bangkitin sa inyo kung paano inilalarawan ng galit ng Diyos, kung gaano kapusok at nakakatakot kapag ang Diyos ang nagalit. Sa panahon natin ngayon, hindi na siniseryoso, binibiro-biro ang Diyos. At ang Panginoon naman ay parang kagaya ng inilalarawan ng isang awitin, natutulog pa ang Diyos. Mangyari hindi kumikibo ang Diyos. Gaano man siya laitin. Gaano man siya pagwikaan ng masama at hindi mabuti. Gaano man hindi pansinin at pawalang halaga ang Panginoon. Gaano man siya ay tabi, talikuran, hindi kumikibo ang Diyos. Tahimik. Ngunit, pinaalalahanan tayo ng mga nasusulat na maliwanag sa Biblia. May itinakdang araw. Ang sabi nga sa Apokalipsis, pagpuno na ang saro ng kanyang galit. Nagpasalamat tayo sa Panginoon at nababalam. Pag nagtuturo ako ng mga bagay na mangyayari sa inaharap sa eschatology, at batayan na pinakapaborito ko yung aklat ng Apokalipsis, palagi kong nababanggit kapag ang maraming mga salot sa kuna at masasamang bagay na nangyayari sa ating kapanahunan, palagi kong sinasabi, hindi pa puno ang saro ng galit ng Diyos. Tinuturing kung may nararanasan sa ating panahon ng anumang salot, ng anumang sakuna, anumang deluvyo na tinatawag sa Kastila. Anumang mga kaganapan at pangyayari hindi mabuti, ang tawag ko doon ay tilamsik ng galit ng Diyos. Parang inilalarawan ko na hindi pa puno ang saro ng galit ng Diyos at kapag yan ay binubuhusan, parang nagbubuhos kayo ng tubig sa isang baso o kopa. Kung minsan may tumitilamsik. Yung konting lindol. Panalangin natin ang ating mga kapatid sa Abra. 2 ulit na silang nilindol. Ang Mindanao, madalas, yung hindi binabaha ay binabaha. Binawasak. Umahahaw ng tubig mula sa dagat. Maraming mga sakuna, maraming mga salot ang nangyayari, mga kapatid. Tilamsik pa lang ng galit ng Diyos ang mga yan. Para bagang nagpapaalala. Kahit papano, tayo yung mga nagtatengang kawali, ang sabi nga ng Tagalog o Pilipino. Nagpapahiwatig na ang pintig ng orasan ng Diyos ay patapos, patugo sa kawakasan, ngunit wala tayong pakialam. Napakapalad pa rin natin, hindi pa puno ang saro ng galit ng Diyos. At dahil pag puno ng saro, ang sabi, ibubuhos ng Diyos. Kaya nakakatakot ang Diyos. Kaya kakilakilabot ang Diyos. Kapag siya'y magalit. Kapag ang kanyang puot ay magningas. Kaya makakapagpasalamat tayo sapagkat mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Marami pa rin mga kabutihan ng Diyos na ginagawa sa buhay natin. Napapatikman pa rin tayo ng Diyos ng kanyang kagandang loob. Binibiyayaan pa rin tayo at nagumapaw at nagiging masagana at mayaman ang biyaya ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, meron din siyang
kabagsikan, kabangisan, lalo na kung magalit. Kung kaya nating isalang-alang ang galit ng tao at ating katakutan, higit nating katakutan ang galit ng Diyos. Ang ating Panginoon ay nagpaalala din minsan, di ba? Bakit niyo katatakutan ng tao na wala namang magagawa sa inyo? Mas katakutan ninyo siya na kayang patayin ang katawan at ilugmok ang kaluluwa sa impyerno. Napansin din ng Panginoon nang siyang naririto, mas marami ang kinatatakutan ng tao kaysa kinatatakutan ng Diyos. Kaya ang unang kailangan talagang maunawaan kung bakit inihingi at natatangi ng Panginoon ay katakutan, kakilabutan, ito ay nababatay o nakaugnay sa ating pagkakilala sa Kanya. Pag nakilala ninyo ang Panginoon at nakikilala ninyo ng makatotohanang lubusan, mga kapatid, may takot. Kaya sabi ng Panginoon sa Kanyang pagkipagtipan, sisidlan ko ng takot ang kanilang mga puso. Pag yung ating puso walang laman ng takot sa Diyos, kapag ito'y manhid, wala nang pakiramdam, hindi tayo marunong matakot sa Diyos. Pangalawa, ang pagkatakot at pagsunod sa Panginoon, una, ay totoong pagkilala sa Kanya. Ikalawa, ay mayroong pagtalima sa Kanya. Ang ibig na sabihin, tingnan natin ang mga talata sa mga awit 111:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, may mabuting pagkakaunawa, lahat na nagsisisunod ng Kanyang mga utos. Kaya ang pagkatakot pala ay pagtalima, pagsunod sa Panginoon. Hindi ba maging sa ating mga tao, kung natatakot ka sa kanginuman, sumusunod ka sa Kanya. Diba talagang nagiging sunod-sunuran dahil natatakot. Tingnan pa ninyo ang mga ilang talata sa Biblia. Deuteronomio 5:29. Mamalagi nawa sa kanilang kalooban na sila'y matakot at kanilang iingatan kailanman ang lahat ng Kanyang mga utos. Deuteronomio 6:2, talatang 24. Kabanatang 8, talatang 6, kabanatang 13:4, ang sa Panginoong Diyos matakot ka sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig. Deuteronomio 7:19, 31, 12, 13, matakot ka sa Panginoon upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan at mga panuntunan. Noong unang panahon, lalo na sa lumang tipan, naranasan nila ang makaramdam ng takot o pangingilabot sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nangungusap, naririnig nila ang kanilang tinig.
Noon sa karanasan ni Moses at ng bayang Israel, ang kawan ng Diyos. Pag nangusap ang Panginoon sa kanila, yumayanig ang bundok. Nangingilabot sila sa pagkatakot, sapagkat nagsasalita ang Diyos. Naririnig nila ang tinig ng Panginoon. Kinalaunan, hindi nyo na mababasa na naririnig pa ang tinig ng Panginoon ng malakas, na kagaya ng mga karanasan ni Moses ng bayang Israel. Naalala ko ang propeta Elias, nangungusap ng Panginoon, hindi pa niya naririnig. Dahil nangungusap ang Panginoon sa kanya sa pamagitan ng, sabi sa Ingles, still small voice. Kung nung panahon ni Moses dumadagundong na naririnig ang tinig ng Panginoon, nakakabingi, marahil, nasisindak sila sa pagyanig ng lupa. Ang panahon ng propeta Elias, Eliseo at mga supra, naging karanasan, God was speaking in a still small voice. Parang bumubulong na lang ang Panginoon. Ewan ko sa mga panahon natin kung nararamdaman yung bumubulong ang Diyos. Kung hindi man bumubulong ang Diyos, nagpaparamdam. Sa palagay ninyo, hindi nagpaparamdam ang Diyos upang tinghalain siya, kilalanin siya, kapag nayayanig ang patibayan ng lupa. Kapag dumudong-gandong ang kulog mula sa langit at winawasak ng maliliksing kidlat, hinahawi at binabasag ang katahimikan ng langit. Kapag ang hangin rumaragasa ng malakas at hinihipa ng maraming mga bagay at tinutumbat winawasak ang lahat ng bagay. Kapag bumabangon ng tubig mula sa dagat, umahon sa lupa. Kapag maraming mga, ang tawag nila minsan sa mga insurance, di ba? Kamay ng Diyos. Pag pinag-uusapan ng mga sakuna at salot, di ba? Sinasabi nila, acts of God. Buti pa sila nakakaintindi. Mga acts of God, gawa daw ng Diyos. Yung mga salot na maaaring dumating sa buhay ng tao. Maraming pagkakataon ako'y naniniwala, mga kapatid. Bumubulong ang Diyos sa atin. Nagpaparamdam. Nagpaparamdam sa iba't ibang karanasan at kalagayan sa buhay. Makikita niyo kung paanong sinasabi nga, God works in a very mysterious way. Maraming nagpapatotoo ng kanilang mga testimonyo. Yung isang tao na gala, yung tao na hindi naniniwala sa Diyos, ang tao na kinayayamutan niya ang Panginoon, ang tao na wala siyang gustong anumang kinalaman o kugnayan sa Panginoon. Malaya siyang gawin niyang ang lahat ng bagay sa buhay niya. Ngunit kapag kinulong ng Diyos, nagiging preso, nagiging bilanggo sa anumang kadahilanan, kinakailangan pang makulong upang sa pagsasarili sa kulungan ay doon lamang niya maranasan na nangungusap ang Diyos. Naalala ko ang isang kaibigan kong isang general, isang sundalo,
ay naikwento. At ito'y naging pastor na bandang huli. Isa siyang ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Sinasabi niya na siya ang inatasan ng mga panahong yun, na siya ang sasalubong at kukuha kay Father Balweg, na sumusuko sa gobyerno. Samantalang siya'y sundalo, nalalaman, pinag-aralan ang dako at lugar, lalo na isa siyang Air Force fighter, mandirigma talaga. Ayon sa kanya nang kukunin na, sasalubungin itong sumusukong naging rebelde sa pamahalaan sa isang bundok, malalalim na bangin. At doon, nagkaroon ng palitan ng putukan ng mga baril. Sa kagustuhan niyang iligtas ang buhay niya. Bilang sundalo, alam niya kung saan ang peligro. Alam niya kung saan siya magtatago. Alam niya kung saan ang bangin at alam niya kung saan ang ligtas na lugar. Dahil sundalo, pinag-aralan muna yan. Alam naman niyo, mayroon munang intelligence gathering. Pinag-aralan muna ang sitwasyon. At upang iligtas niya ang kanyang buhay, siya'y tumalon sa malalim na bangin. Dahil alam niya, yun ang ligtas na dako. Hindi yun ang bangin. Nagkamali ata siya. Doon sa bangin. Doon siya tumalon. Ngunit nang makakapit, ang sabi niya, kung merong Diyos, iligtas mo ako. Doon siya nagkaroon ng enkwentro sa Diyos. Sa gipit na sitwasyon, sa gipit na kalagayan. Dating hindi naniniwala sa Diyos. Kinailangan pa ng Diyos na ilagay siya sa sitwasyon upang ngayon ay hanapin niya ang Diyos. Kaya bandang huli, nagpastor na makakilala sa Diyos. Marami tayong patuto. Ngunit, kinakailangan ba para sa atin na kailangan muna magparamdam ang Diyos? Bumulong sa maliit na tinig bago natin siya kilalanin at sundin? Kailangan pa ba na habang tayo malakas, gagawin natin ang ating gusto? Habang mayroon tayong kakayanan at kalusugan, malaya natin gawin ang gusto natin, wala tayong pakialam sa Diyos. Kailangan pa bang lumpuin tayo ng Diyos ng karamdaman? At itali sa banig ng karamdaman bago natin siya hanapin at kilalanin? Kailangan pa bang alisin ng Panginoon ang ating mga kaginhawaan sa buhay? Ang ating mga karangyaan? At papaghirapin tayo ng Diyos upang hanapin natin siya. Should we learn the lesson the hard way? Mas gugustuhin ba natin na matuto tayo, matutunan natin ang mga bagay sa mahirap na paraan? Alam niyo kung ano ang ibinubukan ng pagkatakot sa Panginoon? At kung ito ay pagsunod sa Kanya? Tingnan ninyo ang mga sinasabi ng kasulatan. Kapag tatalima tayo sa Kanyang mga salita, Deuteronomio 6:13, 17-18, matakot sa Panginoon mong Diyos, iingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, at ang kanyang mga patutuo at kanyang patuntunan, gagawin ng matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon. Kung natatakot ang isang tao sa Diyos, gagawin niyang mabuti at matuwid sa paningin ng Diyos. Ang takot at pagkatakot sa Panginoon, tinuturo nito. Kagaya ng Exodo 20:20.
ang Diyos, ang takot sa Kanya ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Kaya ang antidote, ang paglaban sa pagkakasala ay kung merong kang takot sa Diyos. Awit 34:11-14. Akin tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon upang lumayo sa kasamaan at gumawa ng mabuti. Dahil dun sa takot sa Diyos, lalayo ka sa kasamaan, gagawa ka ng kabutihan. Mga awit 8:7, matakot sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan. May takot sa Diyos, humihiwalay siya sa kasamaan, humihiwalay siya sa masama. Mga Kawikaan 8:13, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan. Ang may takot sa Panginoon, iiwasan niya ang kasamaan. Mga awit Kawikaan 16:6, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay umihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Yun ang gamot. Ang pagkatakot sa Panginoon upang ang isa'y huwag magkasala, matakot siya dahil natatakot sa Panginoon, umihiwalay siya sa kasamaan, ginagawa niyang mabuti dahil natatakot siya sa Diyos. Paano yung hindi natatakot sa Diyos? May sagot din ng Biblia. Sabi ng Jeremias 44:10, hindi sila susunod sa mga kautusan at panuntunan ng Panginoon sapagkat wala silang pagkatakot sa Kanya. Mga awit 36:1-4, ang pagsalangsang ng masama, walang takot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata, siya'y kumakatha ng kasamaan. Siya'y lumagay sa isang daan na hindi mabuti, hindi niya kinayayamutan ang kasamaan. Yun ang walang takot sa Diyos. Kaya tayo na mismo ang mananalamin ng ating mga sarili. Tayo ba'y doon sa mayroong takot sa Panginoon, doon sa walang takot sa Panginoon? Yung walang takot sa Panginoon, ang sabi, hindi na nga niya kinayayamutan ng kasamaan, siya pang kumakata. Siya mismo nag-iimbento, gumagawa ng masama dahil wala siyang pagkatakot sa Panginoon. Samantalang yung may takot, umiiwas sa kasamaan. Roma 3:9-18, silang lahat ng nangasay lalim ng kasalanan, walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanyang mga mata. Ecclesiastes 12:13-14, alalahanin natin na matakot sa Diyos, sundin ang kanyang mga utos. At bakit? Sa anong dahilan? Dahil dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Kahit na ang mga lihim na mga bagay na ginawa, even secret things. Sabi nga ng mga sulat sa Hebreo, tayo'y magiging hubad at lanhayag na haharap sa harapan ng Diyos. Nothing can be hidden
covered in the sight of God. Sa palagay niyo, nauna pa tayo sa Diyos? Nauna pa tayo sa Diyos na nakaimbento na meron tayong video camera sa ngayon? At kaya-kaya't hilig natin na mag-selfie-selfie? I-dokumento lahat ng ating mga pinagagawa? Sa palagay niyo, nauna tayo sa Diyos? Na siya hindi niya nalalaman ang lahat ng mga bagay na ginagawa sa lihim o lantad man. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito may mabuti o maging masama. Pampaampat ng inyong kaba. Dahil puro kakaba-kaba yung ating pinag-usapan. Meron ba magandang bagay na dulot ang takot sa Diyos? Kung ang isa ba'y natatakot sa Panginoon, kung may pagkatakot ba siya sa Panginoon, ang isang tao, ano ang mga totoong pangako na mababasa sa Biblia para sa kanya? Para pampaampat ito, pampalubag loob. Pagkatapos nating kung tutuanang makilala natin ang Panginoon at hindi biro-biro, pinatunayan ng mga talatang ating mga binanggit, ginigiit ang pagiging kakilakilabot, katakot-takot ng Diyos na dapat siyang katakutan. Dapat na matakot at mangilabot sa kanyang harapan. Ngunit kung ang tao ay natatakot sa Panginoon, may pagkatakot, ano ba ang idinudulot nitong mabuting bagay? Isang oras pa tayo. Maraming talata ito. Isang linggo kong pinaghirapan ng mga talatang ito. Bakit iginigit na lubhang binibigyang halaga at pinapaunawa na ang takot, pagkatakot sa Panginoon? Mangyari sinasabi na natatangi na hiningi ng Panginoon at magkagayon marapat at sukat ng tupdin ang hinihiling. Ang Panginoon ang humihiling eh. Maaari ba nating hindi tupdin? Gusto ba natin ay tayo lang ang humihingi? Palagi sa Panginoon at gusto natin at may mga pagkakataon palagi nagmamadali pa tayo na tugunan ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Eh paano ang hinihiling ng Panginoon? Siya ngayon ang humihiling nitong pagkatakot sa Kanya. Meron bang mga masusumpong na inilalang kabutihan? Doon sa mga taong may takot at pagkatakot sa Panginoon, bibigyan ko na lamang kayo para hindi tayo mahaba. 13 na talata. Una, mga awit 25, o sabi muna, na mga awit 128, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon. No, mapalad daw. No? Mapalad. Esher sa Hebreo. Makarios sa Grego. Mapalad, magalak daw yung natatakot sa Panginoon. Una, mga awit 25, 12 at 14, ang sabi, anong tao siya
Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. Nakita ninyo? Kaya mapalad, magkalak ang isang natatakot sa Panginoon. Ang Panginoon mismo pipiliin niya, tuturuan niya ang daan. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawan. Yan. Di ba masarap pakinggan yun? Itong pampasigla, pampasaya, na ang natatakot sa Panginoon, ang sabi, ay tatahan ang kanyang kaluluwa sa kaginhawan. Ang pakikipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa Kanya. Pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa natatakot sa Kanya. At ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan, ang mga tipan ng mga pangako na ipinamamana, inilalaan ng Panginoon para sa mga kanya. Ipakikilala, pakikita, ipadadama ng Panginoon kung natatakot ka sa Panginoon. Mga awit, pangalawa, mga awit 31:19. O pagkadakila ng kabutihan ng Panginoon. Kabutihan na iniingatan para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon. Sa lihim ng kanyang harapan ay ikukubli sila sa mga banta ng tao. Iingatan silang lihim sa kulandong mula sa mga talas ng dila. May iniingatang kabutihan ng Panginoon para sa mga nangatatakot sa Kanya. Pangatlo, mga awit 33:18-19. Narito ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na nangakatakot sa Kanya upang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at upang ingatan silang buhay sa kagutom. Napakasarap na maging mapalad kung may takot at pagkatakot sa Panginoon. Ang mata ng Panginoon nagbabantay. Binabantayan niya yung mga kanya. At inililigtas. Pangapat, mga awit 34:7-9. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Matakot kayo sa Panginoon sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Isipin ninyong pati mga anghel ng Diyos ay inuutusan niyang bantayan, ingatan, ipagsanggalang ang mga natatakot sa Kanya. At walang kakulangan. Hindi papapagkulangin ng Panginoon yung natatakot sa Kanya. Panglima, mga awit 85:9. Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa mga nangatatakot sa Kanya. Ang pagliligtas ng Panginoon, ang sabi, malapit sa mga natatakot sa Kanya. Panganim, mga awit 103:11-13. Alam po ninyo saan ko lang kinuha ito? Saklat lang ng mga awit at kawikaan.
napakarami. Pinili ko lang itong nasa aklat ng mga awit at kawikaan. Mga awit 103, 11-13, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kalaki ang kagandaang loob sa kanila na nangatatakot sa Diyos. At kung gaano ang layo ng silanganan sa kanluran, ganon inilayo ng Panginoon ang mga pagsalangsang natin sa atin. Napakalayo na itinapon ng Panginoon yung ating mga kasalanan, pagsalangsang. Ibig sabihin, tinatawad ng Panginoon. At hindi na tinitingnan ng Panginoon yung kasalanan ng mga nakatatakot sa Kanya. Tinapon na ng Panginoon na malayo. Naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot. Gusto natin ang kaawaan ng Panginoon, ng Kanyang kabahabagan. Para sa natatakot sa Panginoon, naaawa ng Panginoon. Pampito, mga awit, 145 o 18-20. Ang Panginoon ay malapit sa mga nagsisitawag, Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangakatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang tinig at ililigtas sila. Gusto natin yung ating mga prayer request. Dinggin ng Panginoon. Yung ating mga nasa, ay top din niya. Takot. Kung may takot tayo sa Panginoon. Mga awit, 147:11. Kung kanino ang Panginoon ay naliligaya, ay doon sa mga nangatatakot sa Niya. Where God is pleased. Kanino siya naliligayahan, nasisiyahan, nalulugod? Doon sa mga natatakot sa Kanya. Pangsyam, mga kawikaan, 10:27, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng kaarawan. Nagpapahaba ng buhay. Maraming kaarawan. Kaya dapat natin siguro pag nagbabatihan tayo sa araw ng kaarawan, sinasabi natin more to come. Dapat dinudugtungan natin, more to come if you fear the Lord. Dahil ang sabi nito, nagpapalaon ng kaarawan, ng takot sa Panginoon. Kabanatang pang-10, mga kawikaan, 2:14-27, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon dakong kanlungan. Ng pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sila sa silo ng kamatayan. Sipin ninyo, umaabot hindi lang sa natatakot sa Panginoon, pati yung kanyang mga anak. Inaabutan ng kabutihan ng Diyos. Nagsisikap tayo, nagsusumakit ng ating mga anak, ang mga susunod nating mga lipi ay mapabuti, mapasagana, magtagumpay at lahat. Ito pala ang napakadaling sekreto. Kung tayo natatakot sa Panginoon, pati na ang ating mga anak ay makikinabang doon sa ating pagkatakot sa Panginoon. Extended, di ba? Umaabot hanggang sa mga anak. At merong, ang sabi diyan ay, matibay na pagkakatiwala. Ang ibig sabihin nun, worry-free ang magulang. Kung ikaw ay magulang,
Worry-free ka, anxiety-free. Hindi mo alalahanin paano ang mga anak mo ay lalaki, paano ang mga anak mo magtatagumpay, paano ang mga anak mo susunod na mga lahi mo. Hindi mo inaalala. May matibay kang pagkakatiwala sapagkat natatakot sa pati sila ay makakaranas ng kabutihan ng Diyos. Kaya minsan, naalala ko yung paalala palagi sa amin ng mga magulang namin noong una. Dahil sa hirap ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon, palaging binabanggit yung sinabi ni David ng mga anak. Ang mga anak ang tinutukoy. Ang mga anak ng mga tuwid ay hindi ni mamlilimos ng tinapay. Ibig sabihin, hindi maghihirap. Kaya yung naglilingkod sa Panginoon, sa kanya lahat ng hirap, sa kanya lahat ng sakit, pero ang aani ng lahat ng mabiyaya, kung hindi man siya, ang kanyang mga anak. Nakita ninyo? Maabot hanggang doon ang biyaya ng Diyos. Pangilan na ba tayo? 11. Mga Kawikan 19:23, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, nagtatakilik, ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Di ba bang ganda yung? Ang natatakot sa Panginoon, hindi dadalawin ng kasamaan. Gusto ba ninyo ang bibisita sa inyo, kakatok sa bahay ninyo? Sa alot. Ang kakatok sa pintuan ng bahay ninyo, karamdaman. Ang kakatok sa bahay ninyo, kahirapan, kasakitan, kagulumihan. Ang sabi dito, kung natatakot sa Panginoon, hindi dadalawin ng kasamaan. Baka ba doon pa lamang sa mga anghel na nagbabantay? Yung sinabi kanina susugo yung mga anghel at papaligiran. Ang sabi, yung mga natatakot. Trabaho ng mga anghel yun, bigay natin sa kanila. Sila ang mag-alala. Nahaharang sa kasamaan, nadadalaw. Kung minsan lamang yung bumibisita na tayo. Hindi naman talagang bisita, mamibisita lang. Paano pa kung ang dalaw natin ay kasamaan? Pero natatakot sa Panginoon, tatahang, may kasiyan, dwell. Ibig sabihin, manahan, na nasisiyahan, hindi dadalawin ng kasamaan. Mga awit, 22:4. Ang kagantihan sa pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. Mapapayaman pala. Ay kagantihan pala ng kayamanan ang natatakot sa Panginoon. Gusto niyo yung yumaman? Ayan. Karangalan, buhay. Malakias 3:17. Silang nangatatakot sa Panginoon, pinakikinggan ng Panginoon at dinidinig. At itong maganda. At isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatatakot sa Panginoon at gumugunita ng kanyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon, aking gawin silang isang tanging kayamanan at akin silang kaaawaan. Meron palang book of remembrance. Yung palang natatakot sa Panginoon ay merong nakasulat na parang aklat. Siguro, pag tinitingnan ng Panginoon upang huwag niyang makalimutan, maaalala niya yung natatakot sa titignan niya. Nandito ang pangalan. Ganito. Isa sa natatakot sa akin ito. Ang pangalan. Isipin niyo ibig sabihin, hindi makakalimutan ng Panginoon.
inaalala. Biro mo itatala pa sa isang aklat ng alaala ang pangalan para lang dun sa mga natatakot sa Panginoon. Pinakikita kung gaano kahalaga at minamahalaga ng Panginoon ang pagkatakot sa Kanya. Yung natatakot sa Kanya, may aklat ng alaala. Ang Panginoon. Mga kapatid, sabi ko 13, di ba? Ang pinili ko lang. Meron pa palang 50 eh. Kaya pa ninyo? Magtapos tayo. Ang uling bagay na nais kong sabihin sa ating pagkatapos. Pagkatapos natin pag-usapan itong lahat ito, na ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkilala sa Kanya. Kung talagang kumikilala tayo sa Panginoon, nakikilala natin ang Panginoon, matatakot tayo sa Kanya. Pwede na natin sabihin, natatakot ka ba sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Panginoon? Kung kakilala mo siya, kung kinikilala mo siya sa buhay mo, matatakot ka. Ganyan naman, ang pagkatakot sa Panginoon ay pagtalima sa Kanya. Gagawin mo, susundin mo. Kung sinabi na, kung natatakot sa Panginoon, lumayo ka sa kasabahan, lumayo ka sa kasabahan. Kung natatakot, kung dahil sa pagkatakot sa Panginoon, hindi ka magkakasala upang huwag ka magkasala. Yun ang sagot, yun ang gamot upang tayo hindi magkulang sa Panginoon. Dahil natatakot tayo na gawin ito. Dahil sinasaalang-alang natin ang Panginoon. Sa pagtatapos, paano sa palagay ninyo mas may papamalas? Dito na tayo sa mas tinatawag natin practical. Paano ba itong pagkatakot o pagkatakot sa Panginoon ay mas may papamalas? Kasi kung sabihin natin, parang sarili na nito eh. Nasa bawat isa. Ngunit, may paraan kung paano may pamalas. Paraan na may lalarawan, mas may papamalas ang takot o pagkatakot sa Panginoon. Kung talagang natatakot tayo sa Panginoon, kung talagang may pagkatakot tayo sa Panginoon, sapagkat kinikilala natin siya at may pagtalima tayo sa Kanya, ito ang sinasabi ng kasulatan. Merong pagkakataon na ipinalalagay ang salitang takot at pagkatakot ay katumbas ng pagsaalang-alang o paggalang. Di ba? Yun ang magaan. Yung ginagalang mo ang Diyos, sinasaalang-alang mo. Para bang katulad sa panahon natin, mayroong mga honorable, no, na tinatawag natin. Tinatawag natin kagalang-galang. At dahil kagalang-galang ay isinasaalang-alang natin sila. At natatakot tayo na hindi makalugod sa kanila. Magkulang. Hindi gawin ang dapat na gawin. Ang salitang takot at pagkatakot, ayon dyan sa mga awit, ay ang pangalan ng Panginoon minsan ay tinawag na kagalang-galang. Ang kanyang pangalan ay kagalang-galang. Sa Ingles, His name is Reverend. Kaya ako po, nung mabasa ko ito, noon pang matagal na panahon, hindi ko, hanggat maaari, hindi ko nilalagay sa pangalan ko yung titulong Reverend. Kasi sa Panginoon yun. His name is Reverend. Ngunit, ang gandun lambang ba sa ating paggalang, sa ating pagsasalang-alang sa Panginoon, ang ating pagpapakita
ng ating pagkatakot o pagkatakot sa Kanya? Sa bagay, dito pa lamang marami sa atin ang hindi na nakakapasa. Yeah. Nakakapasa ba tayo sa bagay na ito na naisasaalang-alang ba natin man lang ang Panginoon sa buhay natin? Naipapakita man lang natin ang paggalang natin sa Panginoon bilang tayo natatakot sa Kanya? Ngunit anong mas may papamalas na paglalarawan kung totoo na ang isa ay natatakot sa Panginoon? May pagkatakot sa Panginoon. Ito yung mga talata. Ang sabi, Deuteronomio 6:13, matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglingkod. Deuteronomio 10:12, matakot sa Panginoon mong Diyos at paglingkuran mo. Deuteronomio 13:4, matakot ka sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Josue 24:14, matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo. Unang Samuel 12:14-15, kayo'y matatakot sa Panginoon at maglilingkod sa Kanya. Mga awit 2:11, kayo'y mangaglingkod sa Panginoon na may takot. Kapag susuriin po ninyo ang Biblia tungkol sa takot, sa pagkatakot sa Panginoon, may kakambal palagi siyang salita. Palaging ikinakabit sa salitang pagkatakot sa Panginoon ang paglilingkod sa Panginoon. Para ba silang kambal na salita na hindi maghiwalay? Pagkatakot sa Panginoon ay paglilingkod sa Panginoon. Sa makatwid, ang natatakot sa Panginoon ay naglilingkod sa Panginoon. Dito mas may papamalas ang pagkatakot sa Panginoon sa pamagitan ng paglilingkod. Kaya kami nung kami mga bata, kapag nakaligtaan namin ng paglilingkod sa Panginoon, ang hindi mapadako sa bahay ng Panginoon sa araw ng pagsamba, ng paglingkod, ang paalala ng mga magulang ay, wala ka bang takot sa Diyos? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Sapagkat ang natatakot ay naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, maging dalangin nawa natin ang isang panalangin na kagaya ng sinabi ng pakikipagtipan ng Panginoon, maging sisidlan nawa ang ating mga puso ng takot sa Panginoon. At maging kaisa tayo ni David na mga awit sa kanyang dalangin, maging sariling dalangin natin ang awit 86:11 at sinasabing, O Panginoon, hilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyo. Alam po ba ninyo, pag hindi nyo nararamdaman ang takot na ito sa Panginoon, baka manhid na. Maka yung tinatawag na meron ng kalyo ang puso. Kaya ito ang sinabi sa talatang batayan, ang Panginoon mismo ang maglalagay ng takot. Ang mismong Panginoon
ang gagawa na ang isang puso ay maging sisidlan ng takot sa Kanya. Kapag hindi na natin nararamdaman ang takot sa Panginoon, hindi tayo natatakot sa Panginoon, mga kapatid, baka ang mga puso natin ay may kalyo na, callous heart, ang tawag ng Biblia riyan. Parang tigang na lupa, wala nang pandama, wala nang pakiramdam. Ngunit kung tayo ay nakakaramdam ng katakutan sa Panginoon, may pagkatakot tayo sa Panginoon, isang matibay na patunay, mga kapatid, isang matibay na patunay ng Diyos ay gumagawa sa inyong buhay. Dahil nakakaramdam kayo ng takot pa. Kinatatakutan pa ninyong Panginoon na magkulang tayo sa Niya. Kinatatakutan natin ang Panginoon na hindi natin magawa kung ano ang Kanyang kalooban. Natatakot tayo ng Panginoon ay hihiwalay sa atin. Nalalayuan tayo ng Panginoon. Pag meron kayong ganung pandama, matibay na patunay ng Diyos, gumagawa sa inyong buhay. Pag hindi, mga kapatid, manalangin, at ilingin sa Panginoon. Ilagay niya yung takot sa puso ninyo upang maramdaman ninyo na kayo natatakot sa Panginoon. Pero kung nababaliwala, kaya na ninyong baliwalayin ng Panginoon. Kaya na ninyong hindi makialam ang Panginoon sa buhay ninyo. Kaya na ninyong itabi ang Diyos. Kaya na ninyong pawalang halaga. Kaya na ninyo na wala kayong anumang gustong may kinalaman sa Diyos. Kaya na ninyong talikuran, iwanan ng Diyos. Kaya na ninyong patilubayan na paglingkuran ng Panginoon. Pagpalit ang mga ibang bagay. Kasi mas natatakot kayo sa tao at hindi sa Diyos. Mga kapatid, mangamba kayo, mabahala kayo. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At kasihan tayo ng ating mga puso maging karapat-dapat na sisidlan ng takot sa Kanya. Tayo yumuko, sumandali at manalangin na aming Diyos at aming Panginoon. Salamat po sa ibinigay mong pagkakataon sa amin, mapaalalahanan kami kung ano at sino ang dapat o sukat na katakutan, kakilabutan. Sapagkat maraming pagkakataon, mas natatakot kami sa kung ano-anong bagay, kung kani-kanino at sa ano-anong dahilan. Nakakalimutan namin na merong mas sigit na katakutan, kakilabutan, kundi ang dakila, ang makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos. Patawarin mo po kami kung minsan ay nawawalan kami ng pandama, nagiging manhid ang aming mga puso, at nawawalan kami ng takot sa iyo na hindi ka nga namin kadalasan ay naisasaalang-alang sa aming mga buhay.
lalo na pa ang matakot sa iyo. Masigit namin, Panginoong, iniibig na matakot sa iyo. At salamat po sa mga pangako mo na inilalaan mo sa mga nakatatakot sa iyo. At lalong hindi namin naisin na kami mapahamak katulad ng mga hindi natatakot sa iyo. Na iyong paghihigantian at lilipulin ng dahil sa kanilang kasamaan. Tulungan at turuan mo kaming lalo ka pa naming makilala sa buhay namin, Panginoon, upang kilalanin ka namin ng tunay bilang aming Panginoon at aming Diyos. At sundin namin kung ano ang mga sinasabi ng iyong mga salita. Tumimo nawa sa aming mga puso ang iyong mga salita na ipinahayag sa amin na paalala sa pamagitan ng pamamahayag ng iyong salita. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng paglulhati, ang mga pagpupuri, nang dahil sa ikaw ay nananatiling mabuti sa bawat isa sa amin. Amen at amen.